Ako si Lika, isang estudyanteng masigasig sa lahat ng bagay na may kinalaman sa debate. Siguro, kung may isang bagay man na talagang kinawiwilihan ko, ito ay ang pakikipagtalo. Isa itong larangan kung saan nararamdaman ko ang aking sinseridad at ang pagiging matapang sa pagpapahayag ng aking saloobin. Ngunit sa aming klase, may isang tao na laging humahamon sa akin, si Carlo. Mula pa noong unang taon namin sa kolehiyo, hindi kami magkasundo ni Carlo. Kung may isang bagay na maaari niyang tutulan sa aking mga argumento, tiyak na gagawin niya ito. Sa bawat debate, palaging nag-iinit ang usapan sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may espesyal na tensyon sa pagitan namin. Nahuli kong nakatingin sa akin si Carlo nang minsang kami ay magkatabi sa kantina. Sa halip na magalit, may kung anong kilig ang pumasok sa akin. Ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya? Ayoko pang aminin, pero tila may kakaibang damdamin akong nararamdaman sa tuwing magkakasalubong ang aming mga mata. Sa kabila ng aming mga alitan, may mga pagkakataong nahuhuli ko siyang palihim na tumitingin sa akin. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Ngunit, bakit hindi niya ito masabi ng direkta? Ano ba ang kanyang tunay na motibo sa likod ng kanyang mga matatalas na salita? Isang araw, nagkaroon kami ng malawakang debate sa klase. Ang paksa ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa modernong lipunan. Siyempre pa, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na makipagtalo kay Carlo. Sa gitna ng aming diskusyon, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. Laika, siguro naman hindi mo maitatanggi na mas praktikal na sa panahon ngayon ang magkaroon ng karanasan sa trabaho kaysa sa formal na edukasyon. Wika ni Carlo habang matalas ang kanyang tingin sa akin. Hindi ko rin naman sinasabi na hindi mahalaga ang karanasan, Carlo. Ngunit hindi ba't ang formal na edukasyon ang nagbibigay ng pundasyon at gabay para sa mas malalim na pag-unawa sa ating mga pinipiling karera? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang kilig na dulot ng kanyang titig. Sa bawat sagot ko, palaging may kontra si Carlo. Ngunit sa kabila ng aming matinding pagtatalo, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Ang kanyang mga titig ay tila nagsasabing may mas malalim pa siyang nais ipahiwatig sa likod ng kanyang mga argumento. Pagkatapos ng debate, nagulat ako nang bigla na lang niyang itinapik ang aking balikat. Magaling ka, Laika. Hindi ko alam kung paano mo nagawang ipagtanggol ang edukasyon ng ganoon kahusay. Sabi niya habang nakangiti. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Sa kabila ng kanyang mga matatalas na salita, may lambing sa kanyang mga mata. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Carlo? Sa kabila ng lahat, bakit tila may lihim siyang pagtingin sa akin? Ang hindi ko inaasahan ay ang mga susunod na mangyayari. Sa pag-uwi ko mula sa paaralan, nakita ko si Carlo sa labas ng aking bahay. Hindi ko alam kung paano siya nalaman ang aking address, ngunit may dala siyang isang maliit na sobre. Leika, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Sambit niya habang inaabot ang sobre sa akin. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang laman ng sobre. Ngunit ang isang bagay na sigurado ako, may malaking pagbabago sa pagitan namin ni Carlo. Sa pagbukas ng pinto ng silid-aralan, agad kong naramdaman ang tensyon. Si Adrian, ang kadebate kong mortal na kalaban, ay nakaupo na sa kanyang paboritong upuan sa harapan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero tuwing nakikita ko siya, parang may electric current na dumadaloy sa buong katawan ko. Pero, syempre, hindi ko ito pinapahalata. Laging may mapanuyang ngiti sa kanyang labi na tila ba'y pinapaalala sa akin ang mga talo ko sa debate. Hindi ko siya gusto, hindi ko siya pwedeng gustuhin. Pero bakit ba ang hirap itanggi sa sarili ko na may kakaiba akong nararamdaman tuwing nandyan siya? Good morning, Sofia, bati niya, at narinig ko ang bahagyang pagtaas ng tono niya.
na para bang may ibig sabihin. Bawat salita niya may halong pilosopo. Akala mo kung sino, pero bakit parang ang charming ng nangiti niya? "Good morning din, Adrian," sagot ko na walang emosyon, kunwari ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ko. Siyempre, hindi ko pwedeng ipakita na natutunaw na ang tuhod ko sa simpleng bati niya. Hindi pwede, Sofia. Hindi pwede. Nagsimula ang klase at ang diskusyon tungkol sa epekto ng social media sa kabataan. Alam kong magiging madugo na naman ito. Si Adrian ang laging nangunguna sa pagsalungat sa mga ideya ko. At ako, sa kabila ng lahat, ay pilit na ipinaglalaban ang paniniwala ko. Sa gitna ng diskusyon, naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko habang binabanggit niya ang pangalan ko. "Sofia, sa tingin mo ba tama ang pananaw mo sa aspetong iyon?" Nagpatuloy ang palitan namin ng argumento at gaya ng inaasahan, walang gustong magparaya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may laging nakatagong saya sa bawat pagtatalo namin. Para bang sa likod ng mga argumento, may lihim na mensahe na hindi ko mabasa. Ang mga tingin niya na sa iba ay tila piko na, sa akin ay tila may iba pang intensyon. Pagkatapos ng klase, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap sa labas ng silid. "Sofia, magaling ka kanina, pero alam mo namang hindi mo ako mapapapaniwala sa mga sinasabi mo, 'di ba?" Laging may bahid ng pang-aasar ang tono niya, pero hindi ko maiwasang mapangiti. "Ganun ba? Baka naman hindi mo lang talaga naiintindihan ang punto ko, Adrian." Sagot ko, sabay tingin sa kanya. Ang mga mata niya, sa kabila ng mga salungat niyang salita, ay palaging tila may sinasabi. Mga mata na naglalako ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng isang sorpresa sa klase. Ang guro namin ay nagbigay ng assignment na magpa-partner ang lahat para sa isang proyekto tungkol sa communication skills. Sa hindi inaasahan, napili kaming dalawa ni Adrian bilang magkakampi. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Pero sa kabila ng lahat, may excitement akong nararamdaman. Ito na ang pagkakataon ko para makilala siya ng higit pa sa debate. Nagsimula kaming magplano para sa proyekto. Sa bawat tagpo, mas lalong nagiging klaro ang mga bagay na dati ay tanong sa akin. Ang mga simpleng pag-uusap namin ay nagiging mas malalim, mas personal. Unti-unti kong nakikita ang Adrian na hindi ko nakikilala sa debate. Ang Adrian na may passion sa ginagawa. Ang Adrian na may lihim na pagtingin sa mga bagay na madalas naming pinag-aawayan. Isang gabi habang nag-eensayo kami para sa presentasyon, napansin kong tahimik siya. Hindi siya yung Adrian na palaging may pakulo. "Adrian, ayos ka lang ba?" Tanong ko na may bahagyang pag-aalala. Tumitig siya sa akin at ngumiti ng malungkot. "Sofia, may gusto akong sabihin sa iyo." Na-curious ako. Ano kaya iyon? Sa kabila ng kaba, naghintay ako sa sasabihin niya. "Alam kong palagi tayong magkaaway sa debate, pero gusto kong malaman mo na sa likod ng lahat ng iyon, may ibang dahilan kung bakit ko ginagawa." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano ang dahilan? Ano ang gustong ipahiwatig ni Adrian? "Sa totoo lang," patuloy niya, "lagi kitang inaasar dahil gusto kita." Nagulat ako, hindi ko inasahan ang revelasyong iyon. Lahat ng pag-aaway, lahat ng argumento, iyon pala ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang damdamin ko para kay Adrian ay hindi ko na maitago. Pero bago pa man ako makapagsalita, tumayo siya at naglakad palabas ng silid. "Bukas, Sofia, ipagpapatuloy natin ang proyekto," sabi niya, bago tuluyang umalis. Naiwan akong tulala, hindi alam kung paano haharapin ang bagong twist sa kwento namin. Ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Adrian? Ito ang tanong na bumabagabag sa akin habang nagmumuni-muni sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Nang muling naganap ang debate sa klase namin, as usual, kami ni Max ang magkatunggali. Simulat sa pool,
kami lagi ang pinagtatagpo sa entablado tuwing may diskusyon sa klase. Ang mga debate namin ay palaging mainit, puno ng argumento, at hindi nawawala ang mga patawa at panunukso. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi alam ng marami sa klase. May lihim akong pagtingin kay Max. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang damdamin ko para sa kanya. Siguro, dahil sa paraan kung paano siya magsalita, confident, witty, at minsan ay nakakainis. O baka naman dahil sa mga pagkakataong sa kabila ng aming pagtatalo, siya pa rin ang unang nangumingiti pagkatapos ng debate na para bang sinasabi niyang, "Good job, partner." Nagsimula ang debate sa araw na iyon na tila ba may kakaibang pag-aasam sa hangin. Ang paksa namin ay tungkol sa epekto ng social media sa kabataan, isang usapin na tiyak na magiging kontrobersyal. Si Max, gaya ng inaasahan, ay nasa panig ng pagdepensa sa social media, habang ako naman ang kontra. Ang social media, panimula ni Max, ay isang plataporma kung saan na ipapahayag ng mga kabataan ang kanilang sarili. Isa itong paraan ng komunikasyon na nag-uugnay sa iba't ibang tao sa buong mundo. Ngunit, Max, tugon ko, hindi mo ba nakikita ang negatibong epekto nito? Ang adiksyon, ang kawalan ng privacy, at ang paglaganap ng maling impormasyon. Ang mga ito ay nagdudulot ng mas maraming problema kaysa benepisyo. Tuloy-tuloy ang aming palitan ng argumento habang ang mga kaklase namin ay tahimik na nakikinig. Minsan ay tumatawa sa aming mga banat sa isa't isa. Ngunit sa likod ng aking mga argumento, nararamdaman ko ang kakaibang kaba. Kaba na tila ba nagmumula hindi sa takot na matalo, kundi sa kung paano ko maipapahayag ang tunay kong nararamdaman kay Max. Habang patuloy ang debate, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Max tuwing nagkakasagutan kami. Parang may kaalaman siya na hindi ko alam, isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan. Ano kaya iyon? Dumating ang huling bahagi ng debate. Halos pantay ang aming puntos at ang susunod na argumento ang magiging batayan ng panalo. Sa pagkakataong iyon, nagkatinginan kami ni Max at sa isang iglap, para bang nagkaintindihan kami. "Alam mo, Mia," sabi ni Max na ikinagulat ko. Hindi niya ako karaniwang tinatawag sa pangalan sa gitna ng debate. Minsan, ang social media ay hindi lang tungkol sa mga positibo o negatibong epekto nito sa kabataan. Ito rin ay isang paraan para makita natin ang hindi natin kayang sabihin. Ang sinabi niyang iyon ay tila may ibang kahulugan. Parang may sinasabi siya na hindi ko mawari. Naguguluhan man, pero sa loob-loob ko, parang may umusbong na pag-asa. Pinilit kong ibigay ang aking huling argumento, ngunit ang sinabi ni Max ay nagdulot ng kalituhan sa isip ko. Ang mga maling impormasyon na kumakalat sa social media ay isang malaking problema at ito ay nagdudulot ng mas malawak na isyu sa lipunan. Ngunit habang nagsasalita ako, biglang bumagsak ang projektor at ang mga ilaw sa silid ay kumurap-kurap. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan at kami ay pansamantalang natigil. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Max na nakatingin sa akin. Ngumingiti, tila ba may alam siya sa nangyayari. Nang bumalik na ang kaayusan, bumalik kami sa aming mga upuan. Sa pagtatapos ng debate, naisip ko na kahit hindi ko na ibigay ang pinakamahusay kong argumento, parang hindi iyon ang mahalaga. May isang bagay na mas mahalaga kaysa sa debate, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, lumapit sa akin si Max. "Mia," sabi niya, habang magaan ang loob na nakangiti. "Alam mo ba na ang social media ay minsang ginagamit para iparating ang mga lihim na damdamin?" Nagulat ako sa sinabi niya, ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya, tulad ng isang post na minsang nakita ko na nagsasabing ang kaklase ko sa debate ay hindi lang magaling, kundi siya rin ang hinahangaan ko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Paano niya nalaman iyon? Ang post na iyon ay isang beses ko lang ginawa
at sa aking paniniwala, walang nakakita. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang katotohanan. Siya rin pala ay may lihim na pagtingin sa akin. Ang twist na iyon ang nag-iwan sa akin ng matinding kalituhan at kasiyahan. Habang naglalakad kami palabas ng silid, hindi ko maiwasang isipin kung paano magbabago ang mga debate namin sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, isang bagay lamang, ang sigurado, ang lihim na pagtingin namin sa isa't isa ay hindi na isang lihim. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit palaging ako ang napipili para sa debate. O, magaling akong magsalita pero sa tuwing ilalagay nila ako sa parehong grupo ni Nathan, parang sinasadya nilang paglaruan ng buhay ko. Si Nathan ang pinakamatapang, pinakamaingay, at pinakakontrabida sa lahat ng debate na sinalihan ko. Kaya lang, kahit na nagkakairingan kami sa harap ng buong klase, hindi ko maitatanggi na may kakaiba akong nararamdaman tuwing nagkakasalubong ang mga tingin namin. Ready na ba ang opening statement mo, Kara? Tanong niya habang nag-aayos kami ng mga papel sa harap ng klase. Bawat galaw niya may halong yabang, parang lagi siyang sigurado na siya ang mananalo. Oo naman, Nathan. Sigurado akong mas matibay ang argumento ko kaysa sa iyo. Sagot ko, sabay taas ng kilay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero ang lakas ng loob kong kumindat sa kanya. Nagulat siya, pero agad niyang binawi ang reaksyon, ngumiti ng may halong panunukso. Ang tema ng debate namin ngayon ay tungkol sa kung dapat bang limitahan ang paggamit ng social media sa mga paaralan. Ako ang nasa panig na oo, samantalang si Nathan syempre ang nasa hindi. Sa simula pa lang, ramdam na ang tensyon sa pagitan namin. Tuwing magsasalita ako, palaging may reaksyon si Nathan. Minsan tumatawa, minsan umiiling, at minsan sinasadya pa niyang magtanong ng mahihirap na follow-up para lang masira ang momentum ko. Pero hindi ako basta-basta nagpapatalo. Kahit na may halong kaba ang bawat sagot ko, hindi ko hinayaang makita niya ang kahinaan ko. Habang nagpapatuloy ang debate, napansin kong tahimik ang mga kaklase. Karaniwan, maingay sila pero ngayon parang nakakulong sa isang bubble ang buong klase. Lahat sila nakatingin sa amin, parang nanonood ng boxing match. Siguro kasi alam nilang kapag kaming dalawa ang magkasama, parang palaging may fireworks, pero hindi nila alam na may lihim na apoy na matagal nang sumisindi sa ilalim ng lahat ng argumento ko. Sa huling bahagi ng debate, bigla akong nawala sa focus. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nagsasalita si Nathan, napansin ko ang paraan ng pagkilos ng kamay niya habang nagpapaliwanag. Ang tindig niya, ang kumpiyansa sa boses niya, lahat ng iyon biglang naging ibang-iba sa paningin ko. Parang huminto ang oras at sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang kalaban. Nakita ko siya bilang taong gusto kong makilala ng higit pa. Hindi ba, Kara? Tanong ni Nathan, sabay tingin sa akin. Naputol ang daydream ko. Napansin ko na pala ng lahat na nakatulala ako habang nagsasalita siya. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko, pero agad kong binawi ang sarili ko. Sorry, ano ulit ang tanong mo? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang pagkapahiya. Ang sabi ko, paano mo masasabing limitahan ng social media kung ang mga guro mismo ang gumagamit nito para sa kanilang mga leksyon? Ulit niya, sabay ng ngiti. May halong panunukso ang tono niya, pero sa likod ng nangiti niyang iyon, parang may iba akong naramdaman, parang may kiliti sa dibdib ko. Sumagot ako ng maayos, pero alam kong hindi na tulad ng dati ang tono ko. Medyo mas mahina, mas kalmado. Napansin yata ito ni Nathan dahil hindi na siya sumabat tulad ng dati. Tahimik siyang nakinig, nakatingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Pagkatapos ng debate, palakpakan ng lahat. Pareho kaming pinuri ng guro pero sabi niya, mukhang parehas kayong magaling kaya maganda sigurong magtrabaho kayo bilang isang team sa susunod. Halos mahulog ang pangako. Ako,
Makikipag-team kay Nathan? Imposible. Wow, Kara, mukhang magkasama na tayo, sabi niya habang nililigpit ang mga papel niya. Excited ka ba? Excited? Hindi, nababalisa lang, sagot ko. Pero halata sa tono ko na hindi ako seryoso. Tumawa siya, pero may kakaiba sa ngiti niya ngayon. Parang mas banayad, mas totoo. Paglabas ko ng silid-aralan, bigla akong hinabol ni Nathan. Kara, sandali, sabi niya. Tumigil ako, nagtataka sa seryosong ekspresyon niya. Hindi ito ang karaniwang Nathan na mapang-asar. May sasabihin ka ba? Tanong ko, ramdam ang bilis ng tibok ng puso ko. Tumitig siya sa akin, parang may tinatantya. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Napapansin mo ba na palagi tayong magkasama sa mga debate? Tumango ako, naguguluhan. Siguro, hindi ko incidence yon. Siguro, kasi gusto ko yon. Halos hindi ako makahinga sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya, pero halatang kinakabahan. Ang ibig kong sabihin, Kara, hindi lang kita kalaban sa debate. Gusto kita, matagal na. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero bago pa ako makasagot, biglang lumapit si Mia, ang kaibigan ko, at tinawag ako. Kara, bilis, hinahanap ka ni ma'am. Naputo lang sandaling iyon at naiwan si Nathan na nakatayo roon, mukhang nag-aalala kung ano ang sagot ko. Habang naglalakad ako papalayo, isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya sa susunod. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing magkadebate kami ni Adrian, palaging may kakaibang kilig na gumuguhit sa aking puso. Sa unang tingin, para kaming mga magkaaway na hindi magkasundo sa kahit anong bagay. Mula sa kulay ng chalk hanggang sa tamang paraan ng pagbuo ng argumento. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng sarili ko na lihim na humahanga sa kanya. Nagsimula ang araw na ito na parang normal na araw sa paaralan. Lahat kami sa klase ay abala sa pag-aaral para sa nalalapit na malaking debate. Ang tema ng debate ay tungkol sa social media. Mas nakabubuti ba o nakasasama ang social media sa mga kabataan? Bilang mga kapwa pinuno ng aming mga grupo, ako at si Adrian ang magtatapat sa harap ng klase. Habang naglalakad ako patungo sa silid-aralan, napansin ko si Adrian na nakaupo sa isang bench, abala sa pagbabasa ng ilang artikulo. Ang kanyang noo ay kunot na kunot, tanda ng kanyang malalim na konsentrasyon. Sa kabila ng aming palaging pag-aaway sa debate, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang determinasyon at sipag. Uy, Adrian, bati ko sa kanya habang naglalakad papalapit. Ready ka na ba para mamaya? Ngumiti siya, hindi tumitingin mula sa kanyang binabasa. Of course, Bianca, I always am. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nagtataka kung paano niya nagagawang maging kumpiyansa sa kabila ng lahat ng pressure. Ako rin naman ay handa na, pero iba ang antas ng kasanayan ni Adrian pagdating sa pakikipagtalo. May mga pagkakataong, kahit alam kong tama ako, natutunaw ang aking mga argumento sa harap ng kanyang matalas na pananaw. Dumating ang oras ng debate. Ang bawat isa sa amin ay nasa kanikanyang puwesto, handang ipaglaban ang aming paniniwala. Habang nagsasalita si Adrian, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. May kakaibang ningning ang mga ito kapag siya'y naglalahad ng kanyang opinyon na tila ba lahat ng nakikinig ay nadadala ng kanyang sinasabi. Nagsimula na akong magsalita gamit ang lahat ng kaalaman at paghahanda na ginawa ko. Sa bawat palitan namin ng argumento, tila ba nagkakaroon kami ng sariling mundo, isang mundo kung saan walang ibang tao kundi kami lamang. Sa kabila ng aming pagtatalo, naroon ang paggalang namin sa isa't isa bilang magkaklase. Habang patuloy ang debate, napansin kong unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Adrian. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang ipahayag ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig.
Nagsimula akong magduda kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng aming palaging pagtatalo. Sa wakas, natapos ang debate at nagpasya ang guro na kami ang nanalo. Isang tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa aming grupo. Lahat ay nagdiwang, pero ang isip ko ay nananatili sa kakaibang ekspresyon ni Adrian. Pagkatapos ng klase, nagtagpo kami sa koridor. "Congrats, Bianca!" Bati ni Adrian. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. "Salamat, Adrian. Alam mo, magaling ka rin kanina. Siguro kung hindi lang sa mga huling punto, baka ikaw ang nanalo." Tumawa siya ng marahan. "Well, I guess I have to step up my game next time." Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. May kung anong kumikiliti sa aking puso, isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan noon. Bago kami maghiwalay, bigla siyang huminto. "Bianca, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Napatigil din ako, nagtataka sa bigla niyang seryosong tono. "Ano yun, Adrian?" Sa mga sandaling iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, pero ramdam ko ang kakaibang kaba. Sa wakas, nagsalita siya. "Alam mo, kahit palagi tayong nag-aaway sa debate, gusto ko lang malaman mo na. May lihim akong nararamdaman para sa'yo." Napalunok ako, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga salitang iyon ay parang mga bombang sumabog sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man siya masagot, dumating ang isang grupo ng mga kaklase namin, nagkakatuwaan at nagbibiruan, saka kami naghiwalay. Sa mga sandaling iyon, naiwan akong naguguluhan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, tuwa ba dahil sa kanyang inamin o takot dahil sa posibleng komplikasyon nito sa aming pagkakaibigan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang lihim na pagtingin ko kay Adrian ay hindi na isang lihim. At sa kabila ng lahat ng debate, hindi ko lubos akalain na sa gitna ng aming pag-aaway ay may matatagpuan akong ganitong klasing damdamin. Ngayon, ang tanong ay, paano ko haharapin ang bagong yugto na ito sa aming buhay bilang magkaklase? Sa tuwing nagkakaroon ng debate sa klase, palaging ako ang pinipiling leader ng grupong kontra kay Miguel. Siguro dahil sa likas na kakayahan kong mag-analisa at magbigay ng matibay na argumento. Pero sa likod ng matinding kompetisyon namin, may isang lihim na bumabagabag sa akin. Isang bagay na pilit kong itinatanggi sa sarili ko. Isang araw, habang nag-aabang kami ng resulta ng huling debate, napansin kong mas tahimik si Miguel kaysa sa karaniwan. Wala ang kanyang ngiti na palaging nakaukit sa kanyang mga labi sa tuwing siya ay nananalo. "Miguel, ayos ka lang ba?" Tanong ko kahit na alam kong hindi kami dapat nagpapansinan sa labas ng debate. Nagulat siya sa tanong ko. "Oo naman, bakit mo naman naitanong?" Sagot niya, ngunit kita sa kanyang mga mata ang lungkot na tila pilit niyang ikinukubli. "Parang iba ka ngayon," sabi ko, habang sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon. "Alam mo namang hindi kita tinatanong kung wala akong napapansin." Napabuntong hininga si Miguel. Minsan kasi, nakakapagod din pala. Biglang sumambulat mula sa kanyang bibig ang mga salitang hindi ko inaasahan. Nakakapagod ang palaging may kalaban. Hindi ko alam kung paano tutugunan ang kanyang sinabi. Sa kabila ng aming matinding kompetisyon, hindi ko alam na ganito rin pala ang nararamdaman niya. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng kakaibang simpatya para sa kanya. Sa kabila ng aming mga away, ang katotohanan ay hindi siya ang iniisip kong kalaban, kundi ang damdamin ko para sa kanya. Sa tuwing kami nagdidebate, palaging may mga sandali na hindi ko maiwasang humanga sa kanyang talino at tapang. Pero sa tuwing nagdedebate kami, palagi kong itinatago ang paghanga sa maskara ng kompetisyon. Ngayon, nararamdaman kong oras na para magsalita. "Miguel, alam mo bang hindi kita talaga kinakalaban?" Ang sabi ko, habang ang kaba sa dibdib ko ay tila bombang sasabog. Nagtaas siya ng kilay,
halatang naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, hinahangaan kita. Pag-amin ko. Sa tuwing nagdidebate tayo, hindi lang kita iniisip bilang kalaban. Iniisip kita bilang inspirasyon. Hindi agad siya nakapagsalita, halatang nagulat siya sa revelasyon ko. Hindi ko inakala, bulong niya. Akala ko palaging gusto mo lang akong talunin. Ngumiti ako, kahit na nararamdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Hindi ko rin alam kung paano nangyari ito, pero oo, hinahangaan kita, Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ngiti sa kanyang labi na hindi nakatutok sa pagwawagi. Salamat, sagot niya. Hindi ko rin alam paano pero gusto rin kitang makilala ng higit pa. Sa sandaling iyon, alam kong may pagbabago sa pagitan namin. Hindi na kami basta magkaaway sa debate. May bagong yugto na nagsisimula, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isa pang lihim na hindi ko pa naipagtatapat sa kanya. Nang kami tumayo na para umalis, may bigla siyang sinabi na ikinagulat ko. Alam mo ba, sa susunod na debate, baka hindi na kita kalaban. Napahinto ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti siya muli, pero sa pagkakataong ito, may halong pag-aalala ang kanyang muka. May narinig akong balita tungkol sa paglipat ko sa ibang paaralan. Tila may bombang sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang akala kong bagong simula ay tila nagkaroon ng matinding balakid. Bakit? Saan? Hindi ko pa alam ang buong detalye, sagot niya habang hinahaplos ang likod ng kanyang ulo. Pero kailangan ko raw lumipat para sa mas magandang oportunidad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balita. Ang damdamin ko para kay Miguel ay tila bagong umusbong, pero sa isang iglap, maaaring mawala siya sa buhay ko. Tila isang cliffhanger ang aming sitwasyon. Isang kwento na hindi ko alam kung paano magtatapos. Habang kami naglalakad patungo sa labasan, tahimik naming pinagninilaya ng mga nangyari. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan. May pag-asa pa akong kumikislap sa kabila ng hamon na ito. Miguel, ang sabi ko, sa pag-asang makapagbibigay ito ng liwanag sa aming sitwasyon. Hindi ko man alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero sana, kahit magkalayo tayo, hindi ito ang katapusan ng ating kwento. Napatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-asa. Oo, hindi ito ang katapusan. Marami pa tayong kailangang pagdaanan. Habang lumalayo kami sa paaralan, alam ko na ang aming kwento ay puno ng twists at turns. Pero sa kabila ng lahat, umaasa akong ang aming lihim na pagtingin sa isa't isa ay magiging daan para sa mas magandang kinabukasan. Ako si Marco at kung may isang bagay na talagang hindi ko maitatanggi, iyon ay ang pagkakaroon ko ng masalimuot na relasyon kay Luna. Sa loob ng 4 na taon naming magkasama sa klase, siya ang naging pangunahing karibal ko sa lahat ng debate na sumasalamin sa mga paksang hinaharap ng kabataan ngayon. Mula sa mga usapin tungkol sa climate change hanggang sa mga isyong panlipunan, palagi kaming nasa magkasalungat na panig. Aaminin ko, siya ang pinakamagaling na katunggali na nakaharap ko at sa bawat palitan ng argumento, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang sigla. Ngunit sa kabila ng aming palaging pagtatalo, may lihim akong dinadala. Isang lihim na pagtingin na hindi ko kailanman inamin, kahit sa sarili ko. Isang araw, habang naghahanda para sa debate tungkol sa epekto ng social media sa kabataan, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Luna. Para bang may nais siyang iparating, ngunit hindi niya ito maibulalas. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, may tila kuryenteng dumadaloy sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Marco, handa ka na ba? Tanong niya habang inaayos ang kanyang mga papel. Alam mo namang hindi kita uurungan, Luna, sagot ko. May bahid ng biro sa aking tono. Nagsimula ang debate at tulad ng inaasahan, puno ito ng matinding palitan ng mga ideya. Habang masigasig kong ipinagtatanggol ang aking panig,
Napansin kong iba ang aura ni Luna sa araw na iyon. Mas determinado, mas matalas. Sa kabila ng aming pag-aaway, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang kakayahan. Sa tuwing nagsasalita siya, para bang may musika sa mga salitang binibigkas niya. Sa gitna ng aming mainit na diskurso, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Professor Hernandez, ang aming guro sa debate. Marco, Luna, maaari ba kayong mag-usap pagkatapos ng klase? Tanong niya na nagbigay ng dagdag na tensyon sa pagitan namin. Nagkatinginan kami ni Luna, kapwa nagtataka kung ano ang nais iparating ng guro. Pagkatapos ng klase, naghintay kami sa isang sulok ng silid habang ang mga kaklase namin ay nag-uwian na. Ano kaya ang sasabihin ni Sir Hernandez? Tanong ni Luna na may bahid ng kaba sa kanyang boses. Hindi ko rin alam, pero sana hindi ito tungkol sa debate natin kanina. Sagot ko na sinusubukang itago ang aking pag-aalala. Pagdating ni Professor Hernandez, agad niyang sinabi, alam kong palagi kayong magkaaway sa debate, ngunit napansin ko ang isang bagay na baka hindi ninyo napapansin sa sarili ninyo. Marco, Luna, alam niyo bang may chemistry kayong dalawa? Napatawa ako ng bahagya, hindi sigurado kung paano ko sasalubungin ang kanyang komento. Sir, palaging debate ang meron kami, hindi chemistry. Sagot ni Luna nang may halong biro. Ngunit sa loob-loob ko, nagulat ako sa sinabi ng guro. Para bang may katotohanan sa kanyang sinasabi, ngunit hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Kung nais niyong subukan, may alok ako sa inyong dalawa. Isang proyekto na magtutulungan kayo, imbis na mag-away, patuloy ni Professor Hernandez. Bakit hindi ninyo subukan ang dueto sa susunod na inter-school competition? Hindi debate, kundi isang presentation na nangangailangan ng collaboration. Nagulat si Luna sa alok. Dueto? Ibig sabihin, magkakampi kami? Tanong niya na tila hindi makapaniwala. O, at alam kong may kakayahan kayong gumawa ng kahanga-hangang proyekto. Isipin ninyo ito at ibigay ang sagot sa akin bukas. Pag-alis ni Professor Hernandez, naiwan kaming nakatayo ni Luna, kapwa nag-iisip. Marco, ano sa palagay mo? Tanong niya, tila nag-aalangan. Hindi ko alam, Luna, pero baka ito na ang pagkakataon para subukan nating magkaisa. Sagot ko, sa kabila ng pag-aalinlangan. Sa pag-uwi ko, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Professor Hernandez. Totoo nga kayang may chemistry kami ni Luna. Sa kabila ng aming palaging pagtatalo, hindi ko maitatanggi na may kakaibang saya akong nararamdaman tuwing magkasama kami. Sa kabila ng aming kompetisyon, may tila koneksyon na nabubuo na hindi ko maipaliwanag. Nang sumunod na araw, nagkita kami ni Luna sa cafeteria. Marco, napag-isipan ko na, simula niya habang nakatingin sa akin. Handa akong subukan ng proyekto. Ikaw? Tumango ako na may halong kaba at excitement. Oo, Luna, subukan natin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi maalis sa isip ko. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa amin? Sa kabila ng aming desisyon na magkaisa, hindi ko maiwasang isipin ang maaaring pagbabago sa aming relasyon. At sa kabila ng aming pagkakasunduan, hindi ko pa rin alam kung paano sasabihin kay Luna ang tunay kong nararamdaman. Sa bawat hakbang na gagawin namin, may isang tanong na bumabalot sa akin. Ang tanong kung kailan ko ituturing ang aming relasyon bilang higit pa sa pagiging magkatunggali. Sa wakas, umabot kami sa bahagi 8 ng aming kwento. Ako si Max, isa sa dalawang estudyanteng magkaklase na laging magkaaway sa debate. Kasama ko si Claire, ang aking matinding karibal sa lahat ng usaping pampaaralan. Sa kabila ng aming walang katapusang pagtatalo, may lihim akong pagtingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagsimula ito, pero sa bawat argumento namin, may kakaibang saya at kilig na nararamdaman ko. Ngayon, ang aming klase ay naghahanda para sa isang malaking debate sa darating na linggo. Ang tema,
Ang social media ba ay nagdudulot ng higit na kabutihan o kapahamakan sa kabataan? Ako ang nasa panig ng kabutihan, samantalang si Claire naman ay nasa kapahamakan. Bagay na bagay sa kanya, naisip ko, dahil palaging may kapahamakan na dulot ang bawat sagutan namin. Pero sa totoo lang, hinahangaan ko siya sa husay niyang magbigay ng argumento at sa tapang ng kanyang paninindigan. Habang nag-eensayo kami, napansin ko ang kakaibang tingin ni Claire sa akin. Parang may gustong sabihin ang kanyang mga mata na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Ako rin, gusto kong malaman kung ano ang nasa isip niya, pero ang hirap lalo na't pareho kaming may matinding pride. Sa tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong puwersa na tila humihila sa amin palapit sa isa't isa. Dumating ang araw ng debate. Pareho kaming handa sa aming mga argumento. Sa gitna ng diskusyon, habang binabato ko ang aking mga punto, napansin kong may kakaibang sigla si Claire. Hindi lang siya basta nakikipagdebate. Para bang may personal na dahilan siya sa bawat salitang binibitawan. Ako naman, pilit na hinahanap ang pagkakataong makausap siya ng masinsinan para malaman kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman. Sa kalagitnaan ng debate, nagkaroon ng technical difficulty sa projector. Nagkaroon ng kaunting aberya, kaya't napilitan kaming mag-break. Sa pagkakataong iyon, lumapit sa akin si Claire. May kakaiba sa kanyang ekspresyon, para bang may determinasyon na nag-aalab sa kanyang mga mata. Max, kailangan kitang makausap, sabi niya. Nagulat ako, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Tungkol ito sa debate at sa ating dalawa. Sa ating dalawa, tanong ko, pilit na pinipigilan ng kabog ng aking dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Alam kong lagi tayong magkaaway sa mga ganitong sitwasyon, sagot niya, pero hindi ko maitatanggi na may kakaibang saya akong nararamdaman kapag kasama kita. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero gusto kong malaman kung pareho ba tayo ng nararamdaman. Bigla akong natigilan. Ang lahat ng mga inaasahan kong mangyari ay naglaho. Hindi ko akalain na darating ang sandaling ito. Ang sandaling aamin si Claire ng kanyang nararamdaman. Claire, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Nagdadalawang isip akong ipagpatuloy, pero alam kong ito na ang tamang oras. Pareho tayo ng nararamdaman. Hindi ko rin alam kung paano nangyari, pero sa tuwing magkaaway tayo, mas lalo kitang hinahangaan. Ngumiti siya, isang ngiti na tila puno ng pag-asa. Siguro, hindi natin kailangang maging magkaaway sa lahat ng bagay, Max. Baka naman pwede tayong maging magkaibigan, o higit pa doon. Hindi ko alam ang isasagot, pero bago pa man ako magdesisyon, bumalik na ang kuryente at nagpatuloy na ang debate. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Ngayon, sa gitna ng pagtatalo namin, hindi ko mapigilang mapangiti. Alam kong may kinabukasan na naghihintay para sa amin. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa at posibilidad. Ngunit may twist na hindi ko inaasahan. Sa pagtatapos ng debate, may isang taong lumapit sa akin. Si Jake, isa sa mga kaklase namin. Alam mo, Max, sinubukan kong kausapin si Claire kanina, sabi niya, pero mukhang interesado siya sa iba. May balak ako sana, pero mukhang hindi na pwede. Naguluhan ako, anong ibig sabihin ni Jake. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa amin ni Claire. Ngunit sa kabila ng pagkalito, alam kong kailangan kong harapin ang anumang mangyayari. Ang tanong, paano ko haharapin ang bagong yugto na ito sa aming relasyon? Sa puntong iyon, nag-iwan si Jake ng isang tanong na bumagabag sa akin. Sigurado ka bang walang ibang nagmamasid sa inyong dalawa, Max? Sa huling sandali, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabanta ng bagong hamon. Ang kwento namin ni Claire ay nagsisimula pa lang. Maaring puno ng pag-asa, ngunit may mga hadlang na kailangan naming lampasan.
At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na laban ay hindi sa debate, kundi sa kung paano namin haharapin ang aming mga nararamdaman. Ikaw na yata ang pinakamalaking kontrabida sa buhay ko. Sa tuwing may pagkakataon, sa tuwing may mikropono, palaging ikaw ang nasa harap ko. Palaging ikaw ang kaharap ko sa debate. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na tayong nagkabanggaan sa entablado. Pero sa bawat palitan ng argumento, sa bawat pagtaas ng kilay mo, palaging may kakaibang init na bumabalot sa akin. Sa tuwing nagtatalo tayo, palaging may nanonood. Ang mga kaklase natin, ang mga guro, minsan pati ang prinsipal. Naging tanyag na nga yata ang bangayan natin. Sabi nila, kahanga-hanga ang galing natin sa pagbuo ng argumento. Pero alam mo ba, sa likod ng mga salitang iyon, may lihim akong dinadala. Nagsimula ang lahat noong una kitang nakita sa silid-aralan. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo, pero may kung anong kislap sa mga mata mo na agad kong napansin. Hindi ko naman akalain na magiging kaaway kita sa debate. Pero sa tuwing tinitingnan kita, hindi ko maalis ang kakaibang damdamin. Lihim pero makapangyarihan. Sa isang debate, ang paksa namin ay tungkol sa pagbabago ng kurikulum sa paaralan. Ako sa panig ng pro, ikaw sa panig ng kontra. Nagpalitan tayo ng matatalim na salita, nagkatinginan ng matagal. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang hindi ko maipaliwanag na damdamin. Sa tuwing natatapos ang bawat sesyon, palagi kong naiisip na sana, sa susunod, hindi na tayo magkaaway. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa bawat debate, mas lalong tumitindi ang bangayan natin. Ang mga kaklase natin, palaging nasa gilid, nanonood, tila nasasabik sa patutunguhan ng palitan natin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maalis ang pagkamangha sa iyo. Ang talino mo, ang tapang mo, ang galing mo sa pagbuo ng argumento. At sa bawat debate, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Hanggang isang araw, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Sa gitna ng debate, biglang nawala ang kuryente sa buong paaralan. Walang ilaw, walang mikropono, walang projektor. Naguluhan ang lahat. Anong gagawin natin? Tanong ng guro. Ipagpatuloy natin ang matapang mong sagot. Nagpatuloy tayo sa kabila ng dilim. Ang mga salitang binitawan natin, walang suporta ng teknolohiya, pero ramdam ko ang init ng palitan natin. Sa gitna ng kadiliman, naroon ang kakaibang liwanag. At sa tuwing nagsasalita ka, tila hindi ko maalis ang tingin ko sa iyo. Sa wakas, natapos ang debate, nanalo ka, isa na namang tagumpay para sa iyo. Ang mga kaklase natin palakpakan. Pero ako, nasa gilid, tahimik, iniisip kung paano ko ba sasabihin sa iyo ang lihim ko. Pero hindi ko iyon nagawa. Sa halip, nagpatuloy ang mga araw na tila ba walang nagbago. Nagpatuloy ang debate, nagpatuloy ang bangayan, nagpatuloy ang lihim kong pagtingin, hanggang sa dumating ang isang mensahe mula sa iyo, hindi ko inaasahan. I need to talk to you. Meet me after class. Naguluhan ako. Bakit? Ano ang gusto mong sabihin? Pero may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Pagkatapos ng klase, nagpunta ako sa pinagtakdang lugar. Nandoon ka, naghihintay, at sa sandaling makita kita, alam kong may mahalagang mangyayari. Alam mo ba, simula mo, ang mga debate natin, palaging highlight ng araw ko. Nagulat ako. Hindi ko akalain na iyon ang sasabihin mo. I've always admired your tenacity, your passion, patuloy mo. But in all honesty, there's something more. Hindi ako makapagsalita. I think we both know there's something between us. Sabi mo, habang unti-unting lumalapit sa akin. Something we've been hiding behind our arguments. Sa puntong iyon, alam kong hindi lang ako ang may lihim. Hindi lang pala ako ang may nararamdaman. Pero bago pa man ako makasagot, bago ko pa man maibukas ang damdamin ko, dumating ang isang tawag. Tumunog ang telepono mo at sa sandaling iyon, bigla kang nagbago. I need to go, sabi mo, nagmamadali. I'm sorry.
At sa pagtalikod mo, naiwan akong nagtataka. Ano ang nangyari? Ano ang dahilan ng biglaang pag-alis mo? Nagising ako sa katotohanan na may malalim na dahilan kung bakit palaging may hadlang sa pagitan natin. At sa puntong iyon, alam ko, hindi pa tapos ang kwento natin. Nasa gitna pa lang tayo ng isang masalimuot na kabanata at ang lihim na pagtingin na ito ay may mas malaking papel na gagampanan. Sa kabila ng lahat, ang tanong na bumabalot sa isip ko ay, ano nga ba ang naging tawag na iyon? Ano ang lihim na tinatago mo na maglalagay sa atin sa mas masalimuot na sitwasyon? Sa likod ng debate, sa likod ng lihim, naroon ang isang mas malaking kwento na naghihintay na mabuksan. Sa wakas, narito na kami sa pinakahihintay na debate ng taon. Ang bawat estudyante, guro, at kahit ang mga magulang na dumalo ay may kani-kaniyang inaasahan. Sa loob ng 3 taon, ako at si Alex ay palaging magkaaway sa debate. Sa entablado, kami ang mortal na magkaaway, pero sa likod ng mga argumento, may lihim na komplikadong damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ano, ready ka na bang talunin ako ulit? Mayabang na bati ni Alex habang inaayos ang kanyang mga papel. Ikaw ang talo, Alex. Huwag ka masyadong kampante. Sagot ko, sabay ngiti na may halong inis. Hindi ko maikakaila na sa kabila ng lahat ng aming pagtatalo, may kakaibang kilig sa tuwing nagkakatitigan kami. Sa umpisa, ang debate ay parang paligsahan ng mga argumento. Bawat isa ay may layuning pabagsakin ang kalaban. Kami ay nagpalitan ng mga ideya, mga tanong at mga sagot na tila ba ay walang hangganan. Ang mga mata ni Alex ay kumikinang sa tuwing siya ay may bagong punto na ilalahad at sa bawat pagkakataon na siya ay nagwawagi sa isang round, ramdam ko ang kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang maliit na bahagi ng aking puso na lihim na natutuwa sa kanyang mga tagumpay. Nagpatuloy ang debate at sa bawat palitan namin ng argumento, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang damdamin na kahit gaano ko itanggi ay pilit na bumabalik. Ang bawat salitang binibitawan ni Alex ay tila isang musika sa aking pandinig at ang bawat pagtaas ng kanyang kilay ay isang senyas na may ibig sabihin. Hanggang sa dumating ang ikatlong round, ang pinakaimportanteng bahagi ng debate. Alam kong kailangan kong ibigay ang lahat upang magwagi, ngunit naroon ang bahagi ng aking isip na hindi mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanya. Sa isang iglap, habang kami ay nasa gitna ng isang mainit na argumento, biglang nagkaroon ng komosyon sa likuran ng auditorium. Sunog, may sunog sa likuran, sigaw ng isang estudyante habang nagtatakbuhan ang lahat palabas. Nagkatinginan kami ni Alex, kapwa nagulat at di alam ang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ko ang mga mahahalagang papeles ko na naiwan sa backstage. Kailangan kong balikan ang mga iyon. Halika, kailangan nating makaalis, sabi ni Alex, sabay hawak sa aking kamay. Sa halip na tumakbo palayo, dinala niya ako patungo sa backstage kung saan nandoon ang aking mga papeles. Sa kabila ng panganib, naroon ang kakaibang pakiramdam ng seguridad na hatid ng kanyang presensya. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso at sa bawat paghawak niya sa aking kamay, naroon ang init na tila nagpapawala sa aking takot. Ngunit sa isang iglap, natagpuan namin ang aming mga sarili sa gitna ng usok. Alex, hindi natin kaya ito. Mas mabuti pa yata kung lumabas na tayo, sabi ko sa kanya habang sinisikap kong hindi magpanik. Hindi, makakaya natin ito. Ako ang bahala, sagot niya, may determinasyong nagpapalakas sa aking loob. Sa wakas, nahawakan ko ang mga papeles, ngunit sa likod ng aming tagumpay, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang bumagsak ang isang bahagi ng kisame sa aming harapan at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng apoy na papalapit sa amin. Alex! Sigaw ko habang hinatak niya ako palayo. Sa mga oras na iyon, naisip ko ang aming hindi mabilang na pagtatalo
at ang mga lihim na damdaming hindi ko maamin. Sa kabila ng lahat, siya ang taong hindi ko kayang mawala. Sa aming pagtakas, nararamdaman ko ang tibay ng kanyang hawak at sa bawat hakbang, naroon ang kumpiyansa na kami ay makakaligtas. Ngunit sa kabila ng lahat, sa likod ng usok at apoy, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa labas, nang kami ay ligtas na, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa gitna ng aking pasasalamat, naramdaman ko ang kakaibang damdamin na hindi ko na kayang itago. Ngunit sa isang iglap, naroon ang isang tanong sa kanyang mga mata. Bakit mo ako niyakap? Tanong niya, tila ba may nalalaman. Sa kabila ng lahat ng aking pagtatago, alam kong ito na ang tamang oras. Alex, may gusto akong aminin sa'yo. Ngunit bago ko pa man masabi, biglang may tumawag sa kanya mula sa malayo. Alex, halika na. At sa mga oras na iyon, naramdaman kong hindi pa tapos ang kwento namin. Naroon ang isang bagay na kailangan pang ipagpatuloy. Sa likod ng aming mga argumento, naroon ang isang pagtingin na hindi ko pa kayang ipahayag. At sa kabila ng lahat, alam kong may oras pa para sa aming dalawa. Ngunit kailan? Kailan ko kaya masusuklian ng tama ang lahat ng ito? Sa araw-araw na pagpasok ko sa paaralan, hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagkabanggaan ni Miguel sa debate. Parang natural na parte ng aming klase ang pag-aaway namin sa harap ng lahat. Ang bawat sagutan namin ay inaabangan ng mga kaklase. Sabi nga nila, kami raw ang highlight ng debate club. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may lihim akong kinikimkim. Isang lihim na hindi ko kayang ipagsigawan. Minsan, habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Miguel na nakaupo sa may sulok, tahimik at tila may malalim na iniisip. Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Dahil sa kuryosidad, nagpa siya akong lapitan siya. Miguel, okay ka lang ba? Tanong ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Oo naman, Maya. Nag-iisip lang ako kung paano pa mapapabuti ang ating susunod na debate. Alam mo naman, gusto kong lagi tayong may magandang performance. Nginitian ko siya. Sa kabila ng lahat, pareho pala kami ng layunin. Sana hindi lang tungkol sa debate ang iniisip mo. Alam mo, minsan kailangan mo ring magpahinga. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo at tumingin sa akin ng diretso. Alam mo Maya, sa tuwing nagdedebate tayo, pakiramdam ko may iba pa tayong nararamdaman. Hindi lang siguro galit o kompetisyon kundi, ewan ko, parang mas malalim. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Ano ang ibig niyang sabihin? Bago pa ako makasagot, biglang dumating ang mga kaklase namin kaya naputol ang pag-uusap namin. Nang sumunod na araw, naging mas intense ang debate namin. Ang bawat argumento ay tila may kasamang emosyon na para bang may nakatagong mensahe sa likod ng bawat salita. Sa bawat pagbalik ko ng sagot kay Miguel, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kilig. At sa tuwing siya naman ang sumasagot, para bang may mga mata siyang tumatagos sa akin. Pagkatapos ng klase, nagpa siya akong manatili muna sa silid-aralan. Kailangan kong pag-isipan ang nararamdaman ko. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Maya, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, seryoso ang mukha. Napabuntong hininga ako, hindi alam kung ano ang dapat kong sabihin. Miguel, kung ito ay tungkol sa debate, alam mong ginagawa ko lang ang makakaya ko. Umiling siya. Hindi, hindi ito tungkol sa debate. Maya, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Sa tuwing nagdedebate tayo, nararamdaman kong may espesyal akong nararamdaman para sa'yo. Hindi lang ito basta kompetisyon kundi may halong admiration at pagmamahal. Napatigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon mula sa kanya.
Siguro'y sa dami ng aming sagutan, hindi ko napansin na ang bawat argumento ay may kasamang damdamin. Basta ang alam ko lang, sa tuwing nagdedebate kami, may kakaibang saya akong nararamdaman. Miguel, bumubulong ang boses ko. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula ito. Pero ganun din ang nararamdaman ko. Sa likod ng bawat argumento may nakatagong damdamin. Pero natatakot akong umamin dahil baka masira ang pagkakaibigan natin. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, nakita kong may pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi kailangang matakot, Maya. Ang mahalaga ay alam natin ang totoo. Kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko hahayaang masira ang pagkakaibigan natin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nag-brown out. Napatigil kami, tahimik, habang pilit na iniintindi ang sitwasyon. Sa dilim, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa akin. Maya, kahit sa dilim, ramdam ko na nandyan ka. At sa tuwing kasama kita, hindi ko na kailangan ng liwanag para maramdaman ang saya. Bulong niya, nagulat ako hindi dahil sa dilim kundi sa kanyang sinabi. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang pagkapit ng kamay niya sa akin. Pero bago pa kami tuluyang makapag-usap, biglang bumalik ang ilaw. At sa pagbalik ng liwanag, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa harap namin, nakatayo ang isang guro, hawak ang cellphone, tila nagre-record ng aming pag-uusap. Maya, Miguel, mukhang may masayang balita tayong isi-share sa buong klase bukas, sabi ng guro, nakangiti. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Ang aming lihim na damdamin ay hindi na lihim. At sa darating na araw, ang buong klase ay makakaalam ng aming nararamdaman. Sa kabila ng lahat, ang tanong ay, paano namin haharapin ang bagong yugto na ito ng aming buhay?